In this episode nga pala ay samahan nyo ako na magparehistro o magpa-renew ng ating sasakyan at magkano ang ating magagastos at paano ang proseso. Tara, samahan nyo ako sa adventure ko. Hi guys, Shiplex here and welcome to my channel. So, kamusta kayo lahat and kamusta ang bawat isa mga tol? So, for today's episode mga tol, actually tagal nating hindi ginawa to mga tol. Magpaparehistro tayo ngayon ng sasakyan. Sakto, for registration na itong sasakyan natin. Actually, late na nga ako. Dapat nung June pa tayo magpaparehistro Pero na late since medyo busy tayo mga tol. So, ngayon is July. So, titignan natin kung ano nga ba yung magiging process natin. Tapos, kung magkano nga ba yung gagastusin natin sa pagpaparehistro ng sasakyan. And ayun, bali sa mga nagbabalak to magparehistro ngayong 2026, tignan natin kung ano yung magiging process, magkano yung gastusin natin. So tara, samahan nyo lang ako for today's video mga tol. Natin dito sa may LTO San Mateo Extension Office. So sa emission kailangan natin ng rehistro, ay yung ORCR. Alright guys, so ngayon nagbayad kami ng 1972 para sa emission tapos sa insurance magkasama rin. Mamaya titignan ko kung magkano yung each na babayaran. Tapos sa mga nagplanong magpa-change of ownership, lalagyan ko lang dyan details na picturean ko naman kanina. And ito yung pinaka nila. Laki rin Alright guys, so nakuha na namin yung result and nag-fail kami sa emission. So kailangan daw namin muna magpalinis, tapos balik na lang kami. And wala naman daw bayad yun, itetest na lang ulit. So palinis tayo ng emission, anong tawag dito? Ano bang ipapalinis na kami? Titignan lang namin sa mekaniko. Kami sa mekaniko ng Shell, usually pag ganun daw yung nangyari, kailangan niyang i-tune up. So kailangan i-change oil, palitan ng spark plug. Yung ICB, hindi ko alam kung kasama ba yun Pero yun nga, na-change oil naman namin, napalitan namin yung spark plug. Ang sabi nung mekaniko, just in case naman daw, kasi kakapalit lang namin nung May, July pa lang ngayon. Tapos ilang pa lang naman kilometro yung tinakbo neto ni Luna. Ngayon, ang gagawin namin mga tol, ang advice ng mekaniko para daw, or possible daw na na pwedeng solusyon is linisan yung mismong tambucho. So ngayon pupunta kami ng karwasyan. Tignan namin. Tangina. Karwasyan lang pala yung solusyon. Pero sana talaga makapasa dahil madumi lang talaga or malinis yung loob. Hindi ko na rin naipakita pero bago kami pumunta sa karwasyan or magpalinis ng sasakyan, pinacheck ko muna yung mga kailangan. Spark plug, throttle body, yung air filter, and kung ano-ano yung mga linisan. Tapos pinalinis ko na rin dito yung tambucho para pagbalik medyo sure na at lahat na linisan. At this point nakabalik na nga tayo sa LTO and nagpatry ulit tayo magpa-emission and hihingan ka pa nila ng resibo pagbalik mo sa mga pinagawa mo or yung mga pinaayos mo. After nga nyan, tama naman pala yung pinagagawa natin. Nakapasa tayo sa emission tapos diretso na natin kunin yung insurance para makapagparehistro na ng sasakyan. So next step natin after pumasa sa emission, kunin natin insurance. Ngayon pass yabang, pass. Akala ko doon na natatapos yung problema. Meron pa pala. Shutdown yung system ng insurance pati LTO. Down, sir. Ay, naka-down. Ito pa yung pending ko. Ay, pwede po Kalabarsan po yung adapt po yung system. Ibang insurance. Kinabukasan bumalik ako pero shutdown pa rin ng system ng insurance pero open naman na yung LTO. Kaya bumalik na lang ulit ako ng day 3. Down pa din ng system ng LTO, nakakainis. Galing na ako doon mga tol. Pangalawang araw na, aga ko pa naman nagising mga tol. Bakit kaya ganun? Alright guys, so this is the day 3 ng pagbalik natin sa LTO since wala nga tayong nare-receive na message. Ewan ko kung online o offline na naman. So tignan natin kung online na yung yung insurance tsaka yung LTO dito sa San Mateo. Alright guys, so hanggang ngayon down pa rin yung system na LTO mga to. I mean yung insurance naman yung down ngayon. Kasi nung last time 'di ba? LTO yung daw. So ngayon, pangatlong araw natin, nag-aantay lang tayo kung kasi nagsabi na tayo na i-re-refund natin Pero tingnan natin kung magagawa ng paraan ngayon.
Nagsabi na tayo na magre-refund tayo tapos nagalit na rin yung kasama ko at ito yung mga sunod na nangyari. Hindi, sana inano mo na. Eto na mga tol, oh. Biro mo, kung di nagalit tong papa natin dito, oh. Ayun, oh, si Kuya, oh. Hindi kami mabibigyan. Puking ina. Ayun, oh. Eto na, oh. Diretso na tayo sa rehistro. Eto na. Ayun, oh, ano. Grabe mga tol, as in 3 araw na ako pabalik-balik, tapos biglang pagpunta ko kanina, wala daw. Tapos, may nagalit na isang tropa, biglang binigyan kami. After nga nyo yung step number 5, ipapasa mo lang sa window 1 yung ORCR mo, tapos yung emission test. Then, hindi naman nila tinignan yung insurance, baka nakalagay na doon. Then, yung step number 6, mag-a-apply ka na ng payment. Pagkabayad mo, diretso na yung pagkakuha mo ng rehistro mo. So, nakuha na natin yung ating rehistro after 3 days mga tol. Ito na. Nakapagparehistro na tayo mga tol. Bali, yung binayaran natin is 160. Ay, nakapag-register na rin sa wakas. Alright guys, so summarize natin yung mga ginawa natin sa pagpaparehistro ng sasakyan natin mga tol, para at least may idea na kayo. And after 3 days tayo natapos dito, since down nga lagi yung system nila, and nakatatlong balik tayo mga tol. So kanina, kung hindi pa nagalit yung kasama ko, hindi pa kami mabibigyan kagad ng insurance, kasi di ba bumalik ako kanina, pangatlong araw, tapos sabi sa akin wala pa daw insurance, down pa daw yung system, which is yun kasi yung requirements para mapagparehistro ka ng sasakyan. Ngayon, na nangyari, nagalit yung isa kong kasama, tapos maya-maya kinuha yung pangalan namin, and yun, nabigyan kami ng ano, tapos dito nagantay ako almost 2 hours din ako nagantay dito sa rehistro. So ngayon, ang first step na ginawa natin is emission. Nagpa-emission muna tayo. First thing first, yun yung gagawin nyo. So i-check doon yung mga, yun nga, yung suspension, yung usok, yung overall na lagay ng vehicle mo, i-check nila yun mga tol. So nakita nyo naman dun sa previous clips ko yung step by step nun, nilalagay ko lang dyan. And ngayon, ang babayaran mo dun or ang binayaran ko dun is 672 pesos mga tol para dun sa pagpapa-emission ko. Ngayon, yung next step nun is kumuha tayo ng insurance, which is yun nga requirements. Ang presyo ng insurance is 1,300 kasama na yung validation. So may nakausap ako mga tol ganina sa loob, kumuha siya sa labas, mas maigi na kumuha na kayo sa labas sa insurance, it's mas mahal nga dito sa may loob ng LTO mismo. So yung nakuha niyang insurance, kotse siya, parang nasa 700 to 800 lang ata, kung tama ako ng pagkakaintindi sa Cebuana. So mas maigi para mas makatipid kayo, kumuha na lang kayo sa labas ng insurance. Tapos yung binayaran ko sa mismong registration ng sasakyan is 1,610 plus 1,610. So June pa ako na-expire, pero July kasi yung nag-ano ko, pero hindi ako na penalty. Hindi ko lang kung bakit. Wala nakalagay dito kahit ano. So ayan, bali ang gumastos tayo ng 3,882 pesos sa yun nga, sa pagpaparehistro mga tol. So for example, so bali ang gagawin mo mga tol, punta ka ng emission, after ng emission, pag nakapasa ka, punta ka ng insurance, tapos pagkapunta mo ng insurance, punta ka dun sa may window 1, which is doon ipapasa yung papel. Then after nun, magbabayad ka na, kasabay na nung mismong mismong papel mo. Tapos ang system mo, pag may violation ka, which is yung kasabay ko kanina, parang hindi muna siya pinagparehistro, parang kailangan mo munang isettle yung mismong yung mismong tawag dito, mga violation mo sa NCAP mga tol. So yun lang. And I hope na may natutunan kayo sa vlog natin mga tol, and maraming salamat kung nakabot ka man dito. Comment nyo dyan sa baba kung may mga questions kayo dito lang sa naging process natin mga tol. So maraming salamat, and this is Ship Vlogs. See you next vlog everyone. Peace out.